Magandang umaga, Kabatuan Isabela. This is What's Up, Pilipinas? We're your host. I'm Daniela Victoria. I am Althea Mitch Ramos at ngayon, partner, pag-uusapan natin ang tungkol sa Catch-Up Fridays na ipinatupad ng Department of Education. So, ano yung mga nalalaman mo, partner, tungkol sa Catch-Up Fridays? I think, partner, yung Catch-Up Friday is yung pagbabasa tuwing Friday, gaya nung Dear, Drop Everything and Read, tsaka Readathon. So, I think, basically, kailangan lang nila magbasa the whole Friday para ma-improve yung kanilang learning skills. Ang magandang programa ito ng DepEd, partner, di ba? Especially sa mga students na hindi pa marunong magbasa at yung mga hindi pa nakakaintindi ng kanilang binabasa. So, bakit kaya ito ginawa ng DepEd, partner? Ano kaya yung basis nila kung bakit natin kailangan na magkaroon ng Catch-Up Fridays? Yeah, that's a good question, partner. Ayon sa datos na nilabas ng PISA, isang bansa ng Pilipinas sa mga may mababang score sa reading proficiency. Kaya, pinagtuunan ng DepEd ng pansin yung mga pagbabasa dito sa mga estudyanteng Pilipino. Wow, ganun ba yun? So, partner, may effect din ba kapag yung teacher mismo ang hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa or yung teacher mismo yung hindi marunong i-pronounce ng tama yung mga words na kanilang binabasa? Do you think may effect kaya siya sa mga learners? Syempre naman, partner, kapag ano yung tinuturo ng teacher, syempre, yun yung matututunan ng estudyante. And siguro dapat kung bilang teacher ka, dapat partner, alam mo yung mga maingat ka sa mga sinasabi mo, sa mga ginagawa mo, sa mga tinuturo mo. Kasi as a teacher, syempre ikaw yung tutularan, paniniwalaan ng mga students. And yes, partner, may sinabi rin yung isang UP faculty from the College of Education na may factor din doon yung kakulangan ng mga reading materials, crowded area sa reading literacy ng mga estudyanteng Pilipino. Siya ba si Professor Portia Padilla? Yes, partner, Portia Padilla. Ang Portia Padilla na yan. From UP College of Education. May dinagdag pa si Portia Padilla yung about sa may mga gurong hindi marunong mag-pronounce ng mga tamang words na yung level lang ng pag-pronounce sila mas proficient pa kaysa sa mga grade 6 learners. So, do you think, partner, na kailangan rin ng teachers ng catch up sa ganitong mga sistema, ganitong mga problem? I think, partner, kailangan nila ng training. Yeah, training. Kasi kaya nga mababa na nga yung reading proficiency ng mga student, kailangan nating i-train yung mga teachers natin para yung maituturo nila is tama and sapat para sa mga estudyante. Yes. And kung magkakaroon man ng training, dapat masiguro na talagang may matututunan yung mga teachers natin. Hindi ito kakayanin ng isang araw o siguro isang linggo, okay na yon para may matutunan rin yung mga guro. Para kapag sila naman na yung magtuturo, magiging maayos na ito at wala ng mga pagkakamali para naman sa ganun mas matuto yung mga estudyante. Yes, partner. And may masasabi ka pa ba, partner? May inaalala ko sinabi na naman ni Portia Padilla. Isipan mo yun, partner. Wait lang, I will remember it. I think it's about yung mga licensure examination for teachers. Yes. I remember yung that. Kailangan atang taasan yung kalidad ng test para din masala ng pino yung mga teachers na makakapasa. Yes. Tama nga naman yun, partner, kasi kung madali lang yung exam, madaming makakapasa and hindi sure kung talagang magagaling ba sila or deserving ba talaga sila para sa pagiging teacher nila. So, yun lang po. Sana po may natutunan kayo sa aming podcast and
I'm Denver La Victoria. I'm Althea Ramos, And this is What's Up, Pilipinas?